I prayed hard kanina na mawalay-ulay. You also prayed hard. Super powerful na siguro yun. No? Para makaraos ang ating couple, mairaos ang kanilang pagpasala na ginagawa natin ngayon. So, good afternoon po sa inyo lahat. And on behalf of the couple, we'd like to thank you for coming despite the weather. Salamat po for witnessing their union today. Bago ko pataasin ang inyong mga pilay sa mga susunod kong sasabihin, magsasurvey muna ako para magkasundo tayo. Because we are here on a wedding, pag-usapan natin yung marriage. Diba? Sabi nila, a wedding is a day, only for today a wedding. Marriage is for a lifetime. No? The question na gusto kong i-survey sa inyo is this. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Ulitin ko. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Okay. Tulungan ko kayong maintindihan ang perfect marriage. Hindi lang ito para sa couple, yung mensahe ko, kundi para sa inyong lahat. Ang perfect na word is mula sa salitang alignment. It was created at the time na yung tao, philosopher, scientist, natutong gumawa ng measurements. No? Weights, measures, kilos, kilogram, length, weight, inch, centimeters, etc. Because people then have been trying to find solutions to our problems. Yung pagkaangin ng ating buhay, no? From the 13th century, 14th century, 15th. So the only way for you to know the truth is to go backwards. Saan nagsimula yung word? It's called etymology. Nandun yung totoong meaning. And Socrates said that wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung terms, magiging wise ka, maintindihan mo yung ibig sabihin. So, the word perfect came from alignment, from a design to a product. No? Siyempre, may idea ka, you want to draw it, lalabas yun sa isang design, may measurement, then i-produce yung produkto. No? For example, furniture. So, hindi ka naman pwede gumawa ng walang sukat eh. Ano yung itsura noon? Di ba? Walang measurement. Ano yung itsura noon? So, doon po galing yan. Doon nagsimula yan. So, perfect means alignment. Alignment to what? To the design of the product. Now, let's go to the word marriage. Marriage is from the word gem, which means precious stone. You are both precious stones. Napakahalaga. Pato. Diamante, gold, silver. And all of these precious stones, bago naging precious, dumaan sa sala, dumaan sa purification, dumaan sa pag-aalis ng dumi, ng tubig, ng water elements, until it becomes pure. Pinagsasama sila kasi nakakalat lang naman yan eh. So once it becomes pure, it is valuable na. Diba? Valuable na siya, mahalaga na siya. So, ang couple na bawat kinakasal ay sinasabihan, narinig niyo palagi, at kayo magiging isang katawan. Magiging isa. At itong wonders na na-discover ko, habang nagtatagal yung pagsasama ng mag-asawa, nagiging magkamukha sila. Ang dami ko ng golden wedding anniversary na nakita. Pansinin niyo yung mag-asawa, para silang kambal. Totoo pala yun. Not just physically, silang pinag-iisa, pati yung mind. Pinag-iisa dapat yan. Pati yung psychological, yung physiological and spiritual part ng tao. Kasi according to Abraham Maslow, tatlo lang ang ating bahagi ng katawan. The physiology, which consists of our physical side, psychological side, and the spiritual side. Those three. So yun ang pag-iisay niyo mag-asawa. Kaya kapag nagkokontrahan kayo palagi, ang tingin mo sa asawa mo, lesser than you because mas educated ka kaysa sa kanya, mahirapan kayo mag-isa. Lagi kayo magkukontrahan. Kaya maririnig niyo yung mga kaibigan niyo, lagi na lang kami nagsasagutan ng kumpare mo, lagi na lang kami nag-aaway ng kumare mo. It's because of your ignorance. Because of your ignorance to this design of the marriage. Ano kaya kung bawat bagay pinag-uusapan niyo muna bago magdesisyon yung isa? Kasi pag pinagbigyan mo magdesisyon yung asawa mo na left out ka, magiging habitual,
sooner or later, sasabihin mo, parang naman wala akong asawa eh. Kasi ikaw lang lagi nagdi-decide. Pag dating ng sumbatan, ito na talaga, lalabas yung sumbat. Ikaw lang naman nag-decide yan eh. Di mo na ako kinonsulta dyan eh. Sabi ni Einstein, marriage is a race. And it would be an enjoyable journey, sabi niya. The requirement is having one spirit. Bakit? Pinag-isipan ko mabuti. Because pinag-iisa kayo ng Diyos, dapat yung dala-dala niyong spirit is isa lang. Hindi nagkukontrahan, hindi nagsisiraan, hindi nagkukumpit sa lahat ng bagay. Dapat dumating kayo sa point na yung alam ng asawa mo, alam mo rin. Dapat dumating kayo sa point na pag inimbita kayong dalawa, tapos isa pa lang yung naunang dumating, ay parang ako din yan. Parang ako din yan, yung asawa ko. Kaya no need for me, kahit late ako. Dapat dumating kayo sa point na gano'n. Isa lang yung nalalaman ninyo. Oo, nagkaka-disagreement kayo minsan, pero you should come to a point na nagsalubong kayo sa gitna. Dahil ginamit ito, pinag-isipan ito. So ano ngayon ang perfect marriage? Ang perfect marriage ay isang pagsasama ng male and female na sumusunod sa design ng produktong marriage. Sino nag-design ng marriage? Hindi ang Diyos, hindi ang Estado, hindi ang Kongreso, hindi ang Senado. Huwag niyong ipapasok yung equality sa marriage. Bakit? It only applies to the corporate world. Nung single pa kayo, yes, equality. Totoo yan. Kasi ginawa kayo ng Diyos pareho smart, parehong powerful, may capacity maging successful sa buhay bago nag-asawa. That was in Genesis chapter 1. In Genesis chapter 2, pinitas yung pinagbabawal. Bigla silang naging mag-asawa. Ano ang sabi ng Diyos? Lahat ng kakainin mo, pagpapaguran mo. Because sa Garden of Eden, hindi ka nagugutom. Everything is there. Pipitas ka lang, hindi ka pinagbukal ng lupa. Nung binata ka pa, you have your responsible parents. Pinakakain tayo, binibigyan tayo ng tuition fee, hindi tayo na-stress sa ating tahanan because we have responsible parents. Pero nung nag-asawa ka na, hindi na sasagutin ni daddy yan, yung pagkain ng dalawa. Naintindihan? Hindi mo iuwi ang asawa mo sa bahay niyo. Dahil it's also a commandment. For this reason, sabi ni Jesus, iwan mo ang magulang mo para sumama ka sa iyong wife. Hindi in the other way around. Hindi binaligtad ng Diyos. Very clear. Iiwan ng lalaki ang kanyang nanay, tatay at nanay para sumama sa kanyang wife. And when you violate that, ang daming consequences. Hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun. Pag tumira kayo sa kaharian ng magulang niyo. Marriage again. Family Code, Article 1, sa mga nag-aral ng law. Andun yung totoong meaning ng marriage. Ang dami ko narinig na lawyers, even judges, who tells me there are no hard and fast rules in marriage. Meron po. Baka na-miss nyo lang. Article 1, sabi, marriage is a special contract. Bakit special? Kasi may ordinary. Ano may ordinary contract kasi? Pwede natin i-impose ang ating terms and conditions sa civil contract. Meeting of the minds. But that's under the civil contract. Basta wala kami na-violate ng law, customs, public policy, morals, etc. That contract will govern the both of you. Kaso marriage is special daw. Naiiba, bakit daw? Kasi you cannot impose your terms and conditions anymore. The law will speak for the both of you. Ano yung law? Nandun sa Article 16, rights and obligations of spouses. Hindi mo na pwedeng ipasok ang terms and conditions mo sa marriage. Ano ba yung terms and conditions? Kasi sabi, not subject to stipulations. Ano ba kasi yun? Stipulations natin. Yung mga bagay na binibitbit natin sa marriage. Ano yun? Mga ugaling pangit, binibitbit natin sa marriage. Mga bisyo, binibitbit natin sa marriage. Sugal, alak, sigarilyo. Kasama sigarilyo, iiksi buhay mo. Sabay kayo dapat tatanda. Di ba? Alak. Occasional siguro. Kasi kami, hindi kami nanguhin. Occasional, hindi araw-araw, no? Babae, makakatulong sa marriage? Pagbababae? Girls? Ma'am, makakatulong sa marriage magbababae? Manindigan po. Hindi po, Father. Ayun, manindigan. Hindi ka lang ng marriage ang bisyo
nagpapasaya sa atin. Because ang pagpapasaya sa sarili ay ginagawa bago ikasal, bago mag-asawa. Tama po? Yun. Dapat may naninindigan. Ha? So, ano ngayon ang ibig sabihin ng perfect marriage? Isang pagsasama ng male and female na walang say, kundi susunod lang sa sinasabi ng marriage. Maging isa kayong dalawa. Lahat ng desisyon, pag-usapan. Pero, nilinaw ng Diyos siya kasi pareho kayo smart, pareho powerful, pareho pwede maging presidente, may leadership ability. Dahil God is a God of order, sinabi ng Diyos, inayos niya. Sabi niya sa babae, 4 na bagay. Mahirapan ka sa panganak mo, sa hirap, ikaw ay panganak. Lagi mo na naisin ang asawa mo, yung husband mo. Pang-4, He will rule over you. Malinaw. Kaya kapag hindi ka nag-take the lead, pag hindi ka naging ruler, hindi ka makapag-desisyon. No? Pag may issue, teka muna, tanongin ko muna si mama ko. Patay tayo dyan. Do not answer your wife like that. Ha? Tanongin ko sa mama. Konsulta ka lang secretly. Ha? Huwag mo na sabihin sa asawa mo yun. Because your wife expects you na manindigan, maging lalaki, magpakalalaki. Yun ang hinahanap nila. May direksyon, may goal, may vision na nakikita para sa pamilya. Kaya pag hindi ka nag-take the lead, she will take the lead and you will never like it. Maniwala kayo. Yung sila magpapatakbo ng buhay nyo, gusto niyo yun, sir? Sila magpapatakbo ng buhay nyo? Hindi nyo gusto yun. Because the instruction is very clear. He will rule over you. So take the lead, manindigan. Pero konsultahin, kasi queen. Di ba? Para walang sumbatan later on, nakonsulta kita, di ba? Kulang ang oras ko para explain ang marriage. Totoo lang. So for those of you na hindi naniniwala, wala naman kang nagtaas ng kamay kasi. Ngayon sana after this, unawain ninyo, pag-uwi nyo sa bahay, pag-isipan nyo mabuti. But remember this, anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi mo pininiwalaan eh. So anong effort gagawin mo? Hindi ka mag-e-effort. O ito pa, mga magulang naman, please, maging good example sa mga anak. Para hindi sila turuan ng society, ng culture. Kaya hindi na kayo naniniwala because the culture is very successful in teaching you that. Pero ako, hindi nila ako na-convince. Because pinag-isipan ko, pinag-aralan ko. Nandun sa Genesis ang sagot. Kaya even si Congressman Lagman, tsaka sino isa? Nagtatalo. Tapos sa pinupush nila. Dumadami nagpupush niya because yung culture. Pakita niyo sa mga anak ninyo na kayo yung perfect marriage. Pakita niyo sa mga anak ninyo na kayo yung modelo ng marriage created by God. Para yung susunod na generations ninyo, mangyari yung culture of believing in God, believing in marriage. Pinag-aralan na po yan sa Amerika. Lumalago ang buhay na mag-asawa, tama ang ginagawa. Umahaba ang buhay kaysa sa mga single na mag-asawa, tama ang ginagawa. I hope na-convince ko kayo. Sana pag nagtanong uli ako, sino naniniwala sa perfect marriage? Ayun, thank you sir, meron na isa. Sa inyo, wala pa din. Ayun, huwag mahiya. Remember the word believe. Believe it first, then practice it. Put it into practice. Kapag sinabi ng Bible, love your wife and do not be harsh to them, sundin mo yun, huwag mo lagyan ng kondisyon. Bakit gusto mong mahalin, hindi naman ako nai-respeto? Wala nang ganun. Walang demokrasya sa Diyos. It's only the ideas of the Greek people. Wala sa Bible ang democracy. When you deal with God, hindi ka entitled sa kondisyon mo. Just follow at may enjoy nyo ang inyong marriage together. Sam, finally, galing sa Bible ang pangalan mo, hindi ka pwede magloko. Di ba? Bawal magloko. So, congratulations to the both of you. May you enjoy your marriage together under the standards of God. Thank you. We will now